Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Pau Umadiaw. Folder After Folders ni Jovelyn Rivera. May, dulian mo nga. Eto na. Natutuwang isinara ko ang bag ni Nerdo. Yung kaklase naming weirdo. Nakuha ko na yung flash drive. Nakita ko yung assignment na ginawa niya kahapon sa computer room. At sa flash drive na yon sinave. Advanced kasi siya masyado. Kaya marami siya nagiging free time tuwing computer hours namin. Tuwang-tuwa lumabas kami sa classroom at isinara iyon. PE kasi namin. Nagkunwari kami magsi-CR para lang makuha ang flash drive. Napakadami kasing kailangang i-research. With the help of this, hindi na kami mahihirapan. Uwian na after PE at nangingiti ako habang natutuliro si Nerdo sa kahahanap ng kung ano sa mga gamit niya. Panay ang tingin niya sa ilalim, sa loob ng bag niya, at sa iba pang lugar. Bye! Paalam ko ng kami lang dalawa. Tumayo na ako dahil hindi naman siya kumibo. May, baka kinuha mo yung flash drive ko. Aniya. Ano? Nasa pintuan na ako. Pinilit ko magalit kahit natatawa pa rin ako. Aanhin ko yun. Pahiramin kita? Gusto mo? Ngiti ko sa kanya. Hindi. Kailangan ko talagang mahanap yun. Pawis na pawis siya. Habang tulirong-tulirong umiikot, tumitingin sa ilalim. Kahit sa likod nga ng pisara, tumingin siya. Siguro, maraming porn yun, no? Sabi ko na nga ba, itsura mo pa lang eh. Tumawa ako at sinamahan niya lang ako ng tingin. Makaalis na nga. Tumalikod na ako at lumakad paalis. Kawawang Nerdo, may hirapan ka ngayon. May interesting kaya akong makikita doon? O theory and facts na naman na pinangangalandakan niya na di namin maunawaan? Hindi naman sa bobo kami. Kakaiba lang talaga ang trip niya sa buhay. Nag-message ako sa GC ng mga piling kaklase ko. Of course, wala doon si Nerdo. Hindi na ako nakakapag-chat, ngayon na lang, dahil wala naman akong cellphone dahil nanakaw. Ngayon lang ako sinipag mag-load sa broadband. Makikipagkontrata na ako ng assignment sa mga classmate kong tamad din. Hey! Sino gusto ng assignment? Nahiram ko na ang utak ni Nerdo ngayon. Message ko with laughing emoji sa GC ng 12-piece Secret Convo, our year-end section. Pumunta ako sa folders at tinignan ko kung anong files ang nasa flash drive. Natawa pa nga ako sa name ng flash drive niya na Simon Seasons. Ang corny talaga ng nerdong si Simon. Umayos ako ng upo sa kama at napakaraming folders niyon. Alam mo yung folder after folders? Trip talaga nun. Kakaiba eh. Pagbukas ko ng ikasampung folder yata, tumambad sa akin ang mga hubad na litrato ng babae. Napangisi ako dahil mukhang may malaking revelation akong ipagkakalat. Pinindot ko ang una para masum ko siya. Nasa kama yung babae at namamaga ang tuktok ng dibdib dahil may nakalagay doon na hikaw. Nakabusal siya at nakatali ang mga kamay sa kama. Nakabuka ka din ito kung saan may nakapasok na bagay sa sensitibong parte nito. Kahit nangingilabot ako, ay tinignan ko isa-isa iyon at palala ng palala ang itsura. Iyong mga itsura ay tila sinasadista. Lumipat ako sa ibang folders at ganoon pa rin. Napakarami nila bago ako makarating sa videos. Para sigurado, kinonekta ko yung earphone ko sa laptop. Pinindot ko yung isa at tumambad sa akin si Nerdo.
at ngising-ngisi sa video. Hapunan ko ngayon. Tila kakaiba iyong ngisi niya bago itinapat sa babaeng nakahubad ang video. Umiiyak ito at tad-tad na mga hampas ang katawan. Say hi, Veronica. Si Nerdo iyon habang pilit itinututok ang kamera sa babae. Kaklase ko yan sa dati kong eskwelahan. Ganda no? Pantasya ko yan sa sobrang sama ng ugali kaya pinagnasahan ko. Eto pa. Bumalik ang mukha niya sa screen na ikinagulat ko. Kakainin ko siya mamaya sa paraan na gusto nyo. I-comment nyo lang sa baba kung anong dapat gawin sa mga babaeng katulad nito. Within 5 hours, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtrabaho. Tumawa siya na tila nababaliw. Nangingilabot na ako. Pero nagawa ko pa iyong ilipat sa ibang mga recorded videos. Halos masuka ako nang mapanood ang kaligitnaan kung saan nagpupumiglas ang nakatali sa kamang paupo ang hubad na babae. Iyak ito ng iyak at hindi makasigaw dahil sa busal sa bibig. Hinihiwa ng kutsilyo ni Nerdo ang hita nito at literal na hiniwalay ang laman. At kahit dugong-dugo na ang sapin, ay wala itong pakialam. Ipinakita pa nga nito sa babae kung paano nito kinain ang laman na iyon. May mga subtitle na lumalabas kung anong kasamaan ang pinaggagawa ng babae sa kanya noon. Sarap pa niyang ipinakita ang hilaw na laman sa bibig niya na tinutukan niya ng kamera. May isa pang video na iba pa ring babae, nakahiga at wala na yatang buhay habang tinataga ng kaklase ko sa simento. Tila ito matador sa palengke kung tumaga. Talsikan din ang dugo sa mukha nito habang parang baliw na nagsasabing, kaklase ko din itong gagang to. Isang malakas na taga pa at natanggal na nito ang binti ng babae. Saka ito ngising-ngisi na humarap sa cam. Isusunod ko na iyong mga bagong kaklase ko at uunahin ko iyong gagang May na yon. Sa dami ng pinagagawa niya sa akin, sisingilin ko rin siya. Anong akala niya? Libre yon? Ngumisi siya. Doon ko na nahugot ang flash drive. Wala nang tigil ang pagluha ko at malamig na pawis. Nanginginig ako. Napatayo na sana na makita ko na tumatawag si Simon Cortez sa messenger ko. Pakiramdam ko, nanlalaki ang ulo ko. Takot na takot ako sa kanya. Ako lang ang tinatawag na May sa klase. Ako lang din naman ang mahilig magpagawa sa kanya. At kung number 1 namang aasar, ako pa rin iyon. Nasa iyo. Tama ba? Iyon ang message niya sa akin. Sinundan niya iyon ng isang malaking smiley, ng ngising-ngisi at isang screenshot sa 12-piece secret convo. At biglang may nag-popped up sa secret convo na nice. Mula iyon kay Simon Cortez. Kailan pa siya naging member doon? May nag-add sa kanya. Sinusubukan ko mag-type. Kailangan ko tong ipaalam sa magulang ko. Kailangan. Tumawag uli siya, kaya nagulat ako at nasagot ko iyon. Sakto naman na may earphone ako. Dahil sa pagkataranta ko at marahil takot sa mukha ko, kaya nasabi niyang, alam ko na, hindi mo naman kailangan ipagkaila. Nakita mo rin ang laman, tama ba? Sabi niya habang nakaupo sa dilim. Tanging mukha niya lang ang nakikita ko mula sa liwanag. Dala marahil ng laptop niya. Iba ang ngisi niya, kagayang-kagaya noong pumapatay siya. Isusumbong kita sa pulis.
Sigaw ko sa kanya. Ngumisi siya lalo. Sumisingil lang ako ng utang. Nangalumbaba siya at hindi nawawala ang ngisi. Kung mahuhuli ako ng pulis, ipapangako ko sa iyo to. Hindi lang ikaw ang papatayin ko. Buong pamilya mo, ha? Isa pa, madami akong kasama. Mga katulad kong ginagago ng katulad mo. Bumakas ang galit sa mukha niya. Takot na takot ako sa mga sinasabi niya. Ibalik mo yan at tumahimik ka. Kakalimutan kita sa listahan ko. Ayos ba? O pwede mo rin naman isiwalat yan. Pero sisiguruhin ko na susunugin kita ng buhay. At kahit nasa kulungan o Bartolina ako, may kikilos para sa akin. Bigla siyang tumawa ng napakalakas. Maawa ka sa akin. Huwag please. Hindi ko to kokopyahin. Ibabalik ko to sa'yo. Hagulgol ako ng hagulgol sa takot. Iba itong takot na ito. Baka pati pamilya ko balikan niya. Totoo man o hindi na marami siyang kasama, hindi ko kayang isugal ang buhay ng magulang ko. Very good. May, magkita tayo after class sa Library 3. Ikaw lang mag-isa. Naiintindihan mo ba? Matiim ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naiintindihan mo ba? Pasigaw na tanong niya, kasabay ng isang malakas na hampas. Oo. Napahagulgol ako sa sobrang takot. Pero nakakaloko pa siyang tumawa. Hindi ko alam kung mabuti na may nalaman ako o tama na hindi ko na lang ito nalaman pa. Pero hindi ko gustong mamatay sa ganoong paraan. Nang magkita kami, inabot ko kaagad ang flash drive. Iilan lang ang tao, kaya nagmamadali akong lumayo sa kanya. Pakiramdam ko, maaga akong mababaliw sa kaiisip. 1 linggo lang ang nakakalipas na balita na nawawala si Jelly. Isa sa maganda kong kaklase na madalas din siyang inisin, lalo na kapag oras ng klase at ang layo ng sinasabi niya sa topic. 3 araw, natagpuan ng bangkay niyang inabuso't tinanggalan ng lamang loob. Madaming haka-haka tungkol sa nangyari. Pero narito lang ang tunay na salarin. Nakangisi at pinaliliit ng pinaliliit ang mundo ko. Iyong sikreto niya, sikreto ko na rin. Pero ang konsensya ko, hindi na ako pinatatahimik. Lahat na kinatatakutan ko, lalo na ang mawalan ng kasama. Konting ingay, napapasigaw ako. Kaya naman nag-alala ang advisor namin at kinausap ako. Iyak lang ako ng iyak at walang salitang lumalabas sa bibig ko. Kasi takot ako. Sobrang takot. Magkita tayo sa Library 3, 6:30 p.m. Mag-isa. Bulong ni Nerdo noong nakapila kami sa kantin. Halos manghina ako sa narinig ko. Library 3, lumang library. Mas nangingibabaw ang amoy na tila nabasa at matagal ng mga libro. Tambakan ng mga librong inaanay na rin at may bago ng bersyon. May isang sirang sandalan ng upuan doon kung saan siya nakaupo. Nakatayo naman ako sa kabilang dulo niyon. Nanginginig sa magkahalong dahilan, takot at galit sa taong ito ang nagiging dahilan kung bakit ako parang mababaliw sa araw-araw na gusto ko siyang ituro. Pero nauuwi lang iyon sa kaawa-awa kong paghagulgol. Napakahirap managinip na sinasakal ka at sinisisi ng kaklase mong pinatay at alam mo sa sarili mo na may magagawa ka.
Pero dinaig ka ng kagustuhan mong magkaroon ng sariling kaligtasan. Tumayo siya at naglakad. Nagtaka ako nang lumagpas siya. Nayakap ko ang sarili ko noong marinig ko ang pagsara niya sa pinto. Nang lilingunin ko siya, ay nasalubong ko sa gahiblang pagitan ang matalas na kutsilyo at ang ngisi niyang tila demonyo. Hindi kita papatayin. Susundin mo lang ang ipagagawa ko sa iyo. Sa isang kamay niya, hawak niya ang isang videocam. Hinagod niya ang katawang ko na malaswang tingin at nanindig ang balahibo ko sa ideya na ipagagawa niya. Hubarin mo na lahat. Lumayo siya ng kaunti sa akin. Nanginginig na hinawakan ko ang dulo ng blouse ko. Nagsimula ako sa dulo niyon at pikit mata kong sinunod ang dalawa pa. At nang magmulat ako ay kitang-kita ko ang antisipasyon sa mukha niya. Ang lalaking ito, wala siyang karapatang mabuhay. Napakahayop niya. Paano siya nakakatulog sa ginagawa niyang kahayupan? Tinanggal ko ang necktie ko at kitang-kita ko na napalunok si Nerdo. Hinawakan ko ang isang makapal na lumang libro sa mesa at malakas ko iyong ibinato sa mukha niya. Tinagyakan ko ang harapan niya. Saka ko mabilis na kumilos at iniligay ko ang necktie ko sa leeg niya. Nakaluhod siya sa sobrang sakit ng harap niya. Mabilis ang kilos ng kamay niyang kukunin ang nahulog na kutsilyo. Pero sinipa ko iyon sa mas malayo. Hayop ka! Itinali ko ang necktie at malakas kong hinatak ang dalawang bahagi niyon. Nagdidilim na ang paningin ko. Demonyo at hindi tao ang pinapatay ko. Pulang-pula na siya at hinablot ang buhok ko. Malakas niyang sinabunutan iyon kaya malakas ko siyang inuntog ng ulo ko. Maraming beses ko yung ginawa. Hindi na ako nag-iisip na maayos kahit pa nasasaktan din ako. Tumayo ako habang hila ko ang leeg niya. Hindi na siya makapagsalita pa. Duguan maging ang mukha niya. Malakas ko siyang tinadyakan sa tiyan. Sa tindi ng galit ko sa kanya, 5 beses ko iyong ginawa at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, ay nakaupo na uli siya sa sirang upuan at nakatutok sa kanya ang videocam niya na nasa ibabaw ng mesa. Sinabunutan ko si Nerdo habang nasa likuran niya ako. Saka ko siya tiningala at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Saka ko siyang inisian na tila demonyo. Mabilis at malakas kong sinaksak ang leeg niya. Sumirit ang dugo patalsik sa mukha ko. Pero iba ang kasiyahan na sa wakas may ipaghihiganti ko lahat ng mga pinatay niya at mabubuhay ako ng matiwasay. Hindi ko na kailangan pang isipin ang mga lihim niya na naging lihim ko na rin at ang kasalanan niya na naging kasalanan ko na rin. Simula nang mamatay ang kaklase namin na hindi mangyayari kung hindi ko iyon itinago.